Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagabi hindi tayo nakapag-lecture, so ngayon natin kukunin yung akida, insyaAllah. So tinatalakay pa rin natin yung chapter 15, Babu Qawlihi, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an, sinasamba ba nila yaong mga wala namang nilikha na kahit na ano, wahum yukhlaqun, at sila mismo ay nilikha lang din ni Allah. Wala yastati'una lahum nasra, at hindi makakatulong sa kanila, wala anfusahum yansurun, at hindi rin makakatulong sa kanilang mga sarili. Yung mga rebulto, Diyos-Diyosan na sinasamba nila, hindi makakatulong doon sa mga nagdarasal sa kanila, at kahit sa kanilang sarili hindi makakatulong. Nga nabanggit yung nakaraan, yung iba't ibang mga hadith at aya. Sa pinakahuli nating natalakay, yung sababun nuzul, nung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, laysa laka minal amri shay'un, na isa sa mga tinukoy sa tafsir, ito ay pinahayag ni Allah nang nagdua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa tatlong tao. Sina Al-Harith bin Hisham, Suhail bin Amr at Safwan bin Umayyah. Na itong tatlo nga na ito kalaunan ay nag-Muslim. So binerify ko, si Al-Harith bin Hisham, kapatid na buo talaga ni Abu Jahal. Kapatid na buo ni Abu Jahal. Si Suhail bin Amr, yung isa sa mga magagaling magtalumpati ng Quraysh. Si Suhail, siya yung merong anak na ginapos, yung kinadena, yung si Suhail bin Amr. Si Safwan bin Umayyah, ito yung yung pasakay na siya ng barko. Nung Fathu Makkah, tatakas na siya papunta ng Africa. Pero sinundo siya ng kaibigan niya na nag-Muslim din. So lahat ng ito ay nag-Muslim, alhamdulillah. Pero nauna nang nagdua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa kanila. So hindi talaga natin malalaman minsan yung gabay ni Allah kung kanino ito darating. Na dito dumating pa ang gabay ni Allah kahit doon sa tao, sa mga tao na sinumpa na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lahat silang tatlo ay nag-Muslim noong Fathu Makkah. So meron sa pang-hadith, iniulat ni Abu Hurairah, mula kay Abu Hurairah, iniulat ito ni Imam al-Bukhari, Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzala alayhi wa andir ashiratakal akrabin. Tumayo daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang ipinahayag sa kanya ang ayah, wa andir ashiratakal akrabin, babalaan mo ang malalapit mo na kamag-anak. Babalaan mo ang malalapit mo na kamag-anak, at ito na yung utos nga ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magda'wa siya, hindi lamang dun sa malalapit sa kanya ng mga kaibigan niya, pamilya, kahit sa kanyang mga kamag-anak. So ito yung nasa Surah Asy-Syu'ara, verse 214. So ito yung yung aya na nabanggit ko na yung una kong narinig tong aya na to doon sa doon sa tatay ni Saad. So ito yung dalil na ang tao ay magsikap na makapagda'wa siya sa kanyang pamilya, insyaAllah. Sa iba't ibang paraan. Okay, hindi sa paraan ng pananalita lang. Okay, kasi minsan kung yung tao palagi mong kakausapin, mayayamot din yun. Kaya magda'wa ka sa kanya sa iba't ibang paraan, unang-una sa pagiging mabuti, sa pakikitungo sa kanila, inshallah. Sa ganung paraan, nag-Muslim ang marami sa Quraysh nang nakita nila ang kabutihan, syempre, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tumayo siya at nagsalita. Faqala ya ma'syara Quraysh, o mga Quraysh, o iba pang katulad nito, ay kasi meron pa mga ibang ulat.
So sinabi niya, ishtaru anfusakum la agni ankum minallahi shay'a. O Quraysh, bilhin ninyo ang inyong mga sarili. So dito, bilhin sa kahulugan na ishtaru anfusakum, kung sa literal na kahulugan nito, bilhin ninyo, pero maaring tubusin ninyo o iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Tubusin ninyo, ibig sabihin, sa halip na mapaparusahan kayo sa pamagitan ng inyong pagtubos, sa pamagitan ng pananampalataya, maliligtas kayo inshallah. So sinasabi niya, tubusin ninyo ang inyong mga sarili, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Wala akong maitutulong sa inyo na kahit na ano. Wala akong maitutulong sa inyo na kahit na ano. At special mention doon sa kanyang mga sinabi. Kasi sa mga tito niya, bukod kay Abu Talib, si Al-Abbas ang pinakamalapit sa kanya. Sinabi niya, Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la agni anka minallahi shay'a. O Abbas, wala akong maitutulong sa iyo na kahit na ano laban kay Allah. Ya Safiya, amatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si Safiya na kapatid na babae ni Abu Talib at ni Al-Abbas, si Safiya, pangalan niya. La ugni anki minallahi shay'a, wala akong may tutulong sa iyo na kahit na ano laban kay Allah. Wa ya Fatima bint Muhammad, o Fatima na anak ni Muhammad, tinutukoy niya yung anak niya. Salini min mali ma syi'ti. Hingiin mo na sa akin ang anumang gusto mong yaman mula sa akin. La ugni anki minallahi shay'a, wala akong may tutulong sa iyo laban kay Allah na anuman. So lahat ng ito, sinabihan niya na hindi niya sila kayang ipagtanggol laban kay Allah kung darating sa kanila ang parusa at hindi sila mananampalataya. So dito sinabi, al-indaru huwa al-i'lamu bi asbabil mukhafa wa tahdhiru minha. So sinasabi dito sa aya, andir. Andir, ibig sabihin magbabala. Andir, magbabala. Ang root word nito, hindi nadara. Andara. Andara. At ito yung root word ng salitang mundir, tagapagbabala. Mundir, tagapagbabala. Bashir, tagapagbigay ng magandang balita. Yung mundir, usually negative yung dala niyang balita. Babala. Pero yung Bashir, good news yung kanyang dala-dala. Yung mundir, bad news. Yung Bashir, good news. Al-indaru huwa al-i'lamu bi asbabil makhafa wa tahdhiru minha. Ang pagbababala daw, ito yung pagpapahayag ng magiging dahilan ng isang bagay na nakakatakot. At tahdhiru minha. At yung pagbibigay ng babala nga sa pagdating nito. Di ba? Merong papatay sa iyo, merong darating na nadir, tagapagbabala. So yun. Yun yung konteksto dito ng indar. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa merong aya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nadira. Hindi ka namin isinugo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban na lamang bilang hindi lang pala mundir, nadir. Nadir yung isa pang madalas na nababanggit sa Quran. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashira wa nadira. Hindi ka namin isinugo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban na lamang bilang tagapagbigay ng magandang balita at tagapagbabala sa lahat ng tao. Kafatan linnas. Kafatan linnas. Pero syempre, dito sa konteksto ng aya na ito, specifically, tinutukoy dito, magbabala sa kanilang pamilya. Okay? Pero, ang pagiging nadir ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pangkalahatan sa lahat ng mga tao. At hindi lang tao, pati mga engkanto, inshallah. At actually, yung pagiging nadir at bashir, lahat ng propeta ay nadir at bashir sa kanilang mga nasyon. Okay? Lahat ng mga propeta ay nadir at bashir sa kanilang mga nasyon.
Yung ashira na tinutukoy dito, yung ashiratul rajul, hum banu abihi al-adnuna aw kabilatuhu. Ang tinutukoy dito na ashir, ito naman yung mga kamag-anak ng ama o yung kanyang mismong angkan, buong angkan. So, ibig sabihin nga dito, so yung translation nga, wandir ashiratakal akrabin, babalaan mo ang iyong mga kamag-anak na malalapit. Wal ma'syar, doon sa sinabi ma'syara Quraysh, ang tinutukoy dito jama'ah, o yung kinakausap mo isang grupo ng mga Muslim. So doon sa sinabi ni Allah na ishtaru anfusakum, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon sa sinabi niya na ishtaru anfusakum, so yung konteksto nito, amrul Rasulu sallallahu alaihi wasallam karabatahu an yashtaru anfusahum bitawhidillah wa takhlisiha min adabillahi bitta'ati lahu. Yung ishtiru anfusakum, ibig sabihin, ishtiru anfusahum, iligtas nila ang kanilang mga sarili o tubusin nila ang kanilang mga sarili sa pamagitan ng tauhid, sa pamagitan ng pagdadalisay o pagligtas nila sa kanilang mga sarili mula sa parusa ni Allah, sa pamagitan ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, bitta'ati lahu fi ma'amar, sa pamagitan ng pagsunod kay Allah sa kanyang mga ipinag-utos. So sa ganitong paraan, isinasabuhay ng tao ang tauhid. Sa pamagitan ng pagsunod kay Allah sa kanyang ipinag-uutos, wal intihau amma naha anhu, at paglayo sa ipinagbawal ni Allah. Kaya nga napakahalaga ng tauhid. Okay? Sa mga ligaw na sekta, wala silang tauhid. Galit nga sila dyan eh. Galit sila kapag binabanggit yung tauhid. Sabi nila bid'a daw. Sabi nila bid'a. So nabanggit ko na ito nung nakaraan. So sinasabi ng mga ligaw na sekta, ng mga Shia, Sufi, Asyaira, at kung ano-ano pa, bid'a daw ang conceptualization ng tauhid. Kasi wala naman nababanggit sa Quran na kahit anong ganyan, wala namang salitang tauhid sa mga hadith. Pero nga nabanggit ko na ito nung nakaraan. Hindi yun nababanggit sa Quran, hindi yun nababanggit sa hadith, o kahit sa naunang henerasyon ng mga Muslim. Ang meron lamang pinaka malapit na aya na meron sa ganitong kahulugan, aja'ala alihat ilahan wahidan, ginawa ba niya ang marami naming mga Diyos, ang marami nating mga Diyos na iisang Diyos lang? Yun ay tauhid. Okay? Pero hindi siya direktang sinasabi sa salitang tauhid. At gayon din doon sa hadith, yung sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Mu'adh bin Jabal, na yun nga, ayyuwahidullah, utusan mo mga tao na sambahin si Allah ng nag-iisa at walang katambal. So tauhid pa rin yung tinukoy doon. Pero yun nga, yung tauhid na pinag-uusapan doon ng mga sahaba, hindi siya tauhid na katulad ng pinag-aaralan ngayon, merong rububiyya, may uluhiyya at asma'i was sifat. Kasi yung mga sahaba at ang salaf, matatalino sila. Nauunawaan nila ng tama ang akidah at ang kaisahan ni Allah. Ngayon, bobo na yung mga tao ngayon, so kailangan na yung tauhid i-simplify para maintindihan ng mga tao. So merong may bobo na nga, tapos may bobo pa na nagmamarunong, yung mga ligaw na sekta, kailangan talaga natin na ituro ang tauhid, inshallah. Ang tauhid hindi bid'a. Okay? Ang pagkaka-conceptualize ng tauhid, hindi ito bid'a, bagkus ito ay, kumbaga, pagko-conceptualize lang na binuod yung mga prinsipyo ng kaisahan ni Allah sa tinatawag na nating tauhidullah o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung titingnan natin, ito pa rin naman ay nakabatay sa mga prinsipyo ng relihiyon na ito ayon sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang nabago dito. Sila nga may 6 points eh. Sila nga merong imama, sila merong mga kung ano-anong paniniwala. So sila yung gumagawa ng bid'ah, hindi ang Ahlus Sunnah wal Jamaah. So dito, iligtas nga nilang kanilang mga sarili sa pamagitan ng kaisahan ni Allah, sa pamagitan ng pagsunod sa inutos ni Allah at paglayo sa kanyang mga ipinagbawal.
So ganito yung sinasabuhay ang tauhid. Ultimately, sa pagsunod mo sa inutos ni Allah at paglayo sa kanyang mga ipinagbawal. Ngayon yung mga ayaw ng tauhid, yun din yung ayaw nila sa tauhid kasi mapipilitan silang susunod. Kasi ang gusto lang nila, mag-aangkin silang banal, magmumukha silang banal, aasta silang banal, pero ayaw nila yung mga may higpit na mga pamantayan na sa pamagitan nito ay matitiyak ng Muslim na natutupad niya ang kanyang relihiyon. Ayaw nila yun. Gusto nila may kanya-kanya silang interpretasyon ng relihiyon. Yung nga, fruit salad, akida. Kung ano-ano nila yung pinagpupulot nilang mga paniniwala. Ganyan yan sila. Kaya yung mga taong ganyan, actually, kung sinusubaybayan nyo ngayon si Nasruddin, si Abu Hanin, kilala mo Ismail? Di ba, sakit ng ulo niya doon kayo, yung isa pang Nasruddin nakadebate niya. Hindi sila magkatagpo. Ano ba yung pinag-uusapan talaga nila? Kasi nga yung mga tao na wala namang ano yun eh. Wala silang malinaw na pinanghahawakan. Kung kahit sa korte, alam mo, magharap sila sa korte. Ibang libro binabasa nun eh. So hindi kayo magkakatagpo para magkaroon ng hindi man debate, dialogue halimbawa. Hindi kayo magkakaroon ng maayos na dialogue. Kasi ibang channel talaga sila kung tutuusin. Kaya nga, hindi biro yung yung hadith na mapupunta sa impyerno yung 73 na sekta, liban na lamang sa iisa. Kasi ang ikaka-impyerno nila, yun nga, mga bidaan nila sa kanilang akida. Hindi lang bidaa sa mga gawaing pagsamba. Mga bidaan nila sa akida. Nag-iimbento sila ng interpretasyon sa kung ano yung kahulugan nung ayah o hadith. So ganun yung nangyari. O ganun yung kumbaga yung nagawa nila kaya karapat dapat sila sa impyerno. Magiging karapat dapat sila sa impyerno. Maaring hindi sila kafir, hindi sila nagiging kafir sa kanilang pagiging mubtadi, pero sila ay nakakagawa ng malaking paglapastangan kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang mga inimbentong mga katuruan. Sa kanilang mga inimbentong katuruan. Diba, marami sa mga ligaw na sekta, wala namang hadith na ganun, pero sinasabi nila may ganung hadith. Bawa, yung madalas ginagamit nilang dalil, ikra'u Yasin ala mautakum. Basahin daw ang surah Yasin sa mga patay ninyo. So, ininterpret nila yon na kapag may patay, punta ka sa libingan niya, magbasa ka doon ng surah Yasin. Yung reward ng pagbabasa mo ng surah Yasin, mapupunta doon sa patay na binasahan mo. Pero yun ay hadith na daif. Yun ay hadith na daif. At pangalawa, ang kahulugan ng hadith na yon ay taliwas sa mga prinsipyo ng Ahlus Sunnah wal Jamaa at sa kahulugan ng iba pang mga hadith. Di merong hadith, idha mata ibnu Adam in kata'amalahu illa min thalath. Kapag namatay ang tao, ang anak ni Adan, mapuputol ang lahat ng kanyang gawain liban na lang sa tatlo. Liban na lang sa tatlo. Yung ilmun yan tafa'u bihi, o yung sadaka jariyah, at yung anak na nananalangin para sa kanya. Ngayon, liban pa doon, actually, meron pang ibang tukoy. Liban pa doon sa tatlo na yun. Halimbawa, pwede ka mag-hajj para sa namatay na hindi pa nakakapag-hajj. O yung ibang scholar, sabi nila kahit sa nakapag-hajj na, pwede na. O pwede ka rin mag-umrah para sa kanila, lalo na magulang mo. O pwede ka magsadaka mula doon sa mga yaman nila, tapos yung reward mapupunta sa kanila. Pwede ka rin mag-fasting para sa kanila kung meron silang utang na fasting. Pero hindi ka na makakapag-fasting ng dagdag na fasting kasi wala nang obligasyon nila eh. Patay na sila. So yun ang saligan ng relihiyon. Putol na ang gawain ng tao kapag namatay siya. Pero itong mga Sufi at yung iba pang mga naniniwala na pwede kang magbasa ng Quran para sa patay, binibigyan nila ng ibang interpretasyon yung hadith na yun na daif naman talaga at ginawa na nilang gawaing pagsamba. Kaya yung mga sekta ng Islam ay mapupunta talaga sa impyerno kasi nakakagawa sila ng malaking paglapastangan kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ngang tauhid, hada huwa alladhi yunji min adabillahi lal i'timadu alal ashab
wal ansab fa innaha la tugni minallahi shay'a. Ang tunay na magliligtas sa tao mula sa parusa ni Allah ay ang kaisahan ni Allah at ang pagsusabuhay nito. Hindi ang pagsandig o pagsandal ng tao sa kanyang mga kamag-anak o sa kanyang angkan o kanyang tribo, dahil ang mga ito ay walang maitutulong sa kanila na kahit na ano. Ang Quraysh, kamag-anak nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero walang maitutulong ang pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila na kahit na ano. Si Abu Talib na matay na hindi Muslim, walang maitutulong sa kanya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahit na ano. Dahil hindi magkakaroon ng syafa'ah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kahit sino, liban na lang sa mananampalataya. Sa araw ng paghukom, wala. Kahit sa kamag-anak niya, wala. So katulad nung nangyari doon kay Ibrahim alayhis salam, na sinabi niya, la astagfiran lak, hihingi ako ng tawad kay Allah para sa iyo. Sinabi niya sa tatay niya. Pero sa araw ng paghukom, magiging malinaw sa kanya na yung tatay nga niya hindi mananampalataya at itatanggi niya o kaya pawawalan niya ng kinalaman ng kanyang sarili doon sa kanyang ama. Kumbaga lalayo siya sa kanyang ama. Ngayon doon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ugni ankum minallahi shay'a, wala akong maitutulong sa inyo na kahit na ano laban kay Allah. Maanahu, la adfa'u ankum min adabillahi shay'a, hindi ko mapipigilan si Allah na parusahan kayo. O hindi ko kayo may pagtatanggol laban kay Allah sa anumang parusa na ibibigay niya sa inyo kapag hindi kayo naniwala sa kaisahan ni Allah. Wa yukhadu minhu ar-radd ala man ta'allaka 'alal anbiya'i was-salihina wa ragaba ilayhim liyashfa'u lahu wa yanfa'uhu aw yadfa'u anhu fa inna dhalika huwa ash-shirkul akbar alladhi harramahu Allah. So dito nabanggit na naman yung mga ligaw na sekta nga. So ito, ang hadith na ito ay isa sa mga matalinong sagot laban sa sino man na nag-uugnay sa mga propeta, matutuwid na mga tao, at iba pa na hinahangad ng mga ligaw na sekta. O kahit yung tao, hindi niya inuugnay naman yung sarili niya sa ligaw na sekta. Pero naniniwala siya na itong mga tao na ito, yung matutuwid o yung mga propeta, ay maaring mamagitan para sa kanila. Yung nga, magdadasal sila sa tao na yun, tapos yung tao na yun magpapalapit sa kanila kay Allah. Yun ang syafa'ah, na sa pamagitan nito ay may liligtas sila o may pagtatanggol sila ng mga tao na ito na dinadasalan nila. Ito ay shirk. Ito ay shirkun akbar, malaking shirk na ipinagbawal ni Allah. Ito yung dalil. Ito yung dalil. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala siyang maitutulong kahit kay Al-Abbas sa panahon na yon o kahit kay Fatima na binanggit niya doon, kahit sa kanyang tiyahin na si Safiya at lahat ng kanyang mga kamag-anak. Wala siyang maitutulong doon. Kamag-anak niya na yun. Paano pa tayo ngayon? Gayun din, ang mga aral na makukuha dito, annahu la yunji min adabillahi illa al-iman wal amal salih. Walang anumang magtatanggol sa tao laban sa parusa ni Allah, liban na lang sa pananampalataya at ang mabuting gawain. Ito yung isa sa mga aral dito. Hindi yung pagkakamag-anak, hindi porke kamag-anak mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay garantisado ka na sa paraiso. So yun, minsan may mga makikita kayong Muslim, lalo na tausog, papakilala yung iba sa kanila, sabihin nila, Sharif daw sila, Sharif o Salip, kamag-anak daw sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang ganun. Walang saysay. Ang kahit anong pagpapakilala nila na apo sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kamag-anak, walang saysay yun. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Ano ngayon? Kung kamag-anak ka ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sa nilalait natin sila, minamaliit natin sila. Ay ibig sabihin dito, wala yung idudulot sa kanila na kabutihan, at sila, wala rin silang may dudulot na kabutihan sa iba o kahit sa sarili nila, liban na lang kung sila ay mananampalataya o kikilos ayon sa pananampalataya na ito. Ngayon yung tao, angkin na siya daw ay Sharif, tapos hindi magsasala, iinom pa ng alak o adik, mas gago yun, di ba?
mas gago yun. Walang may tutulong sa kanya pagiging kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Talib nga di ba? Hindi rin nakatulong sa kanya. Samantalang siya yung pinakakarapat dapat kumbaga sa kung meron mang kuffar nagagantimpalaan si Propeta, kung meron mang kuffar nagagantimpalaan si Allah, si Abu Talib yun. Pero hindi pa rin papasok si Abu Talib sa paraiso dahil lang sa mabubuting ginawa niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pangalawang aral, annahu la yajuzu an yas'al al-insana illa ma yaqdiru alayhi min umuri dunya. Hindi pinahintulutan na ang tao ay hingi ng tulong sa sino mang kapwa niya tao, liban na lang sa kung ano mang may kakayanan ito. At syempre, ang hihiling niya lang dito ay ang mga bagay na may kinalaman sa mundo. Dalawang bagay. So dapat may kakayanan yung tao na hihilingan niya o hingan niya ng tulong, at ito ay dapat may kinalaman lang sa mga bagay na bagay na pangmundo. Okay? Mangutang ka ng pera, pwede. Hingi ka ng tulong magbuhat, pwede. So yun lang. Pero sa mga bagay na si Allah lang ang may kakayanan, bumuhay ng patay, hindi pwede. Wa amma ar-rahma wal magfira wal janna wan najatu wa nahwu dhalika min kulli ma la yaqdiru alayhi illa Allah fala yajuzu an yatluba illa minhu. An yutlaba illa minhu. Samantalang yung habag, kapatawaran sa kasalanan, paraiso at kaligtasan mula sa impyerno, lahat ng ito at iba pang katulad nito, na walang kakayanan ng tao ay hindi maaring hilingin liban na lamang kay Allah. Okay? So yung mga pare, halimbawa, mangungumpisal yung tao sa kanila, ayun ay isang pagpapakita dito na yun ay hindi pinahintulutan. Fadakana karabatul Rasul sallallahu alaihi wasallam la yanfu'um illa al-amal as-salih fagayruhum awla wa ahra. Kung yung mga kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi sila makikinabang sa pagiging kamag-anak nila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban na lang naman ang palataya sila at gumawa ng mabuti, so paano pa yung hindi niya kamag-anak? Paano pa yung hindi niya talaga kamag-anak? At gayon din aral dito, الرد على عباد القبور فيما يعتقدونه في الأولياء والصالحين من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون parang may kulang dito. Hindi ko mabasa yung huling salita. ويدفعون لأدبان. Basta yung sinasabi siguro rito, itong tugon sa mga sumasamba raw sa libingan, lalong-lalo na yung mga sumasamba sa libingan ng mga taong banal, na naniniwala sila na yung mga awliya daw, yung mga parang santo nila, at yung mabubuting mga tao ay may kakayanan na magdulot sa kanila ng kabutihan para sa sino man na nagdadasal sa kanila, at maaring ang mga nakalibing na ito ay magligtas sa kanila mula sa mga pinsala o sakuna. At panghuling aral, annahu yahdatu lil anbiya'i ma yahdatu lil bashari min balayad dunya wa masaibuha liyanalu bidalika jazilul ajar wa thawab. So kahit ng mga propeta, sila ay nakakaranas ng mga pagsubok upang magkamit sila ng malaking gantimpala. So kung yung mga propeta, naghihirap, nagugutom, napapagod, nauuhaw, napipinsala, yun ay upang magkamit din sila ng gantimpala mula rito. So paano pa kaya ang pangkaraniwang tao? Walito araful umam, ma asabahum fayata'assaw wa yaqtadu bihim. At gayon din ang mga paghihirap na dinadanas ng mga propeta, ang isa sa mga hikma dito ay kukunin nila ang mga propeta bilang mga kudwa at uswa, bilang mga huwaran kung ano ang gagawin nila kapag dinatnan sila ng mga pagsubok. Okay? So, yung mga pagsubok na dinadaanan, pinagdaraanan ng mga tao, pinagdaanan din yun ng mga propeta. Mawalan ng trabaho o kapusin sa pamumuhay, mamatayan ng mahal sa buhay, pinsalain ng mga tao, ichismis. Lahat yun nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at
makakakita tayo ng aral at halimbawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad nga dun sa sinabi sa ayah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Matatagpuan ninyo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mabuting halimbawa. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.